Hello everyone! Welcome back. So now, we're talking about the VR tools or the virtual reality tools. So ato na siyang sutaon or ato na siyang i-learn karon nga day kung saan na siyang magamit, kung unsa na siyang app sa iyang mga uses. And also, again, naana sa video guest, which is si Miss Sheena and si Mr. Sugano. So now, ato silang pangutan-on kung unsa ilang opinion about the hello sir, and sa opinion about the VR reality tools, the virtual reality tools. VR is useful to teachers. It makes our lesson for more engaging and fun. So yes, so si VR is most essential or for making the lesson sa ato ang lesson engaging and fun. So second, is maka-help dito siya to make our lessons more fun and engaging. For example, ang ato ang lesson is all about outer space. So, pinagi na nga tools, makita sa mga bata kung saan yun ang forma sa outer space. Like, hindi lang ito ma-imagine nila kung di makita din nila. so yes, so no, by the help of VR tools, mapakita na to sa students in actual yun. Kung like for example, sa gingon ni Mishina, the outer space, so makita yun sa mga bata kung unsay naa sa outer space, unsay forma sa mga or unsay forma sa Earth, unsay naa sa galaxy. So opinion or ang overview ninyo about the VR tools. So ato sa tubagon upang pangutana sa mga parents. So now, the first is the stress and threats dahil sa VR tools or the virtual reality tools. So first na kapangutan-on is si Mr. Sugano. So sir, ano mong opinion about the risk and threats sa apps, ay tools? As a teacher, dapat na ang bata. Hindi siya common na course na with. So, dapat turuan ang mga bata sa gamit at sa as a teacher. Ayaw ko ang bata. Kaya hindi siya common na course. Ayaw siya turuan sa mga buhat. Siya ang ibuhat. So yes, no. So kani si virtual reality tools is dili yun siya yung mga common yun siya. So kani siya is ma-afford na yun ni siya sa mga university, like dili yun sa tanan nga schools bitaw siya ma-afford. So kailangan yun o katong mga schools nga nag-offer dan to, kailangan og na proper guidance sa teachers unsa ang paggamit, especially kay kani yun lagi nga tools is dili siya common. So the second yung maghatag sa opinion is si Mishina. So, if there are advantages na ng tools na po yung mga disadvantages. Example ay ang first na isang pag-misuse. Dapat natagaan na limited time ang mga students paggamit na so that dili po maka-affect sa ilang health, dili makasira sa ilang mata o dili po makapasakit sa ilang ulo. So yes, kung naay advantages, naagyo disadvantages. Especially kay sa health yun nila sa mga bata and sa eye nila. So dapat naaragyo yung limited time na dili yun ingon nga ma-expose ang children dana nga tools kay if ever nga ma-expose sila na yung possibility nga madaot yun nilang health, especially the risk and package assessment. So now, kung ano to po ang ilang opinion about the question. So first is Mr. Sigan. Yes. Sa edisyon ng Amoron, dapat wala na mo mag-daw. For example, story sa dinosaur. Dapat kung story sa dinosaur, story na sa dinosaur. So yes, no. Kung unsa inyong lesson karon nga day, for example, katong ni Sir is history sa dinosaur, so dapat ang makita sa mga student dito sa screen or sa lens na ng virtual reality tools is all about the history sa dinosaurs. So, wala na ilain. So, the second is si Ma'am Sheena. Yes. So, ang ako po, or as a teacher po, dili na to at antaro na nga to ang mga students nga sige na lang og gamit na nga tools. O dapat nga alternate ta, which is kanang ato bitawng paano po da nga to mga students to explore outside.
siya kay dili pwede nga ma-expose na lang per yung bata sa dana nga tools because kana nga tools ga contain siya of screen time sa students. Dapat alternate po siya first. So let's use it wisely to help our kids learn and grow. Bye-bye! Bye-bye!